Good morning, church! Sige po, tayo po'y umayos sa ating pong mga inupuan. Tayo po'y tumayo. Hallelujah! Good morning din po sa ating pong mga viewers by a live streaming. Okay po, handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Parang hindi pa kasi yung iba nasa likod. Yung mga nasa likod po, pwede po ba tayong pumunta dito sa harapan? All right. Handa na po ba tayo ulit magpuri sa ating Panginoon? Amen. Tayo po'y magalak sapagkat ang presensya ng Panginoon ay nagliliyab sa umagang ito. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Huwag po tayong mahiyang itaas ang ating mga kamay. Umindak, lumundag, sumayaw para po sa pagpupuri sa ating buhay na Panginoon. Hallelujah! Let's praise the Lord! Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang iba. Walang iba, Panginoon! Dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina
magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Woo! Hallelujah! Ang lahat ng pinalayanan ni Jesus ay magpupuri kay Yahweh. Amen! Amen! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos sa Yahweh, Yahweh.
sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos lang. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, O God. Patuloy ka namin, Panginoon, pupurihin, sasambahin, O Lord God. Salamat, Panginoon, dahil kailanman hindi ka nagkulang, O Lord God. You are so faithful, Panginoon, sa amin, Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila
Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Lord. Nararapat ka na itaas, purihin. Oh, Jesus, salamat sa dakilang pag-ibig. Oh, Jesus, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Dakila ka. Come on, church. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang, O Jesus. Ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala na
kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Come on, church! Purihin natin ang Panginoon. Ialay natin sa Kanya ang ating buhay, ang mataas na papuri, ang kadakilaan at ang kaluwalhatian. Hallelujah! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan,
awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, purihin ka. Come on, church, purihin natin ang Panginoon. Paglingkuran natin ang Panginoon. Purihin siya, luwalhatiin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa kaitaasan. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na aming natagpuan kay Hesukristo. At Panginoon, gamitin mo ang aming buhay upang ikaw ay mahalin, upang ikaw ay paglingkuran, upang ihayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan at ang iyong kaluwalhatian. Salamat sa buhay, Panginoon, na matagumpay, na napagtagumpayan ang sanlibutan, ang kamatayan at ang kasalanan. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sa kaitaasan. At muli, ibinabalik namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Okay, so kumusta po ang bawat isa? Hello, kumusta po ang bawat isa? Tayo po ba ay punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon? Amen. Yan ang gusto ko, buhay na buhay, gising na gising. Amen po. So we are now on the second Sunday into the New Year 2026. Kumusta po ang year 2026 sa bawat isa? Hindi pa feel, no? Kasi ilang araw pa lang eh. Kumbaga, umiinit-init pa lang. Siguro yung iba dyan, hindi pa malaman kung ano ang gagawin into the year 2026. Yung iba nagpaplano pa lang. At yung iba meron niyang sinasabing New Year's resolution.
So actually, the Bible does not speak for or against the concept of New Year's resolution. However, kung ang isang Kristiyano po will finally decide to make New Year's resolution, ano po ang kanyang dapat na gawing New Year resolution? So bakit nga po ba ang mga tao, nakaugalian na nila, nakapagbagong taon, ay gagawa ng mga resolution na yan, di ba? Pero after 1 month, 2 months, 3 months, wala na. Kasi andun lang sa isipan wala po sa puso. So ang tanong ko, bakit nga ba ang mga tao ay laging ganyan? Gumagawa ng New Year's resolution. Simple lang po ang katanungan, ang kasagutan sa question na yon. Because the people want a fresh start. Sabi nga bagong taon, bagong buhay. Bagong taon, bagong mukha. Tingnan nyo nga po yung mga mukha nyo. Hello, bago po ba? O luma pa rin? Siyempre, yung mukha po natin, hindi naman magbabago yan. Pero ang ating pong puso, ang ating pong isipan, yan po ang magbabago. Amen? So, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, ay tungkol po doon sa panahon ng mga Israelita, we're off to a fresh start. So ito po yung account na si Moses ay namatay na. At ang leadership po ng Israel was turned over to Joshua. And with this, inutusan po ng Panginoon si Joshua ng mga kailangan niyang gawin upon the assumption of the leadership. So with that, yung God's marching orders, kung ito po ay ating aaralan, yung God's marching orders to Joshua, it will give us an opportunity to have the year 2026 start the year 2026 rightly. To start the year 2026 correctly. Amen, mga kapatid? So the message of the Lord this morning is entitled Marching Orders. Parang ano po, parang sandali, di po ba? Ang teksto po natin is taken from Joshua chapter 1, verses 1 to 2, then 6 to 9. Mga kapatid, if you have your book with you, you can open your book. Otherwise, just look at the monitor in front of us. At tayo po ay magbabasa ng salitaan ng Diyos sabay-sabay. Can I request everyone to please stand up? So we are reading from the NIV, New International Version. Start. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the river Jordan into the land I am about to give them to the Israelites. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat nga po sa umagang ito na minsan pa kami dinala mo sa simbahang ito, safe and sound. Thank you, O God, even for the reading of your word. Lord, we pray that you will bless your word.
Aming dalangin na ang presensya nga po ng iyong Santong Espiritu ay tunay na mapasa bawat isa sa amin upang sa ganon matanggap po namin ang mensahe na inilaan mo sa bawat isa. Lord, tulungan mo kami na ito'y aming maintindihan. At ito nga po ay magamit namin as we start our lives into the year 2026. Panginoon, wala nga po ang magagawa kung ikaw iwalay sa akin. It's my prayer, my God, that you will be upon me. I pray that you will bless my lips, my whole being, my God. As I present your word, Lord, tunay, magkaroon nga po ito ng talab sa bawat isa. And lastly, Lord, ang prayer namin, you will bless the preaching of your word. Thank you once again. In Jesus' name, everyone will say, Amen. Amen, amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, patay na po si Moses. At yung leadership nga po ng Israel, ito po ay napunta na sa bagong henerasyon kay Joshua. At nagkaroon nga po ng instruction ang Panginoon kay Joshua. Marching orders. At as we study these marching orders, I'm very sure, my brothers, my sisters, na we will learn. At ito po yung ating magagamit kung tayo man po ay decided to make a New Year resolution. Hello. This is from the Word of God. Amen po. So, pag-aralan natin. Number one lesson na po pwede po nating matanggap, the past is behind you. Sabi po sa verses 1 to 2, muli po natin basahin. Ako na lang po magbabasa. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the river Jordan into the land I am about to give to them, to the Israelites. Amen. So, balikan po natin yung nakaraan before this account. Ang mga Israelita po at that time, under the leadership of Moses, and specifically to Moses po, iisa lang po ang marching order ng Panginoon. Ano po yun? To take a lap around Mount Sinai. Kaya po ang mga Israelita, paikot-ikot lang po sila. Hindi po sila lumalabas, hindi po sila lumalayo. Ikot, ikot, ikot sa paligid ng Mount Sinai. In the wilderness, in the desert. But now, Moses is dead. And at last, yung marching order po ng Panginoon na bago. Kasi bago na ang leader, si Joshua na. Ano po yung marching order na yon? Sabi po, now then, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the river Jordan into the land I am about to give to them, to the Israelites. Moses is dead. Na para bang sinasabi ng Panginoon kay Joshua, hello, the past is dead. The past is behind you. Arise and keep moving. Moses is dead, sabi ni Lord kay Joshua, na para bang sinasabi niya na, hello, tama na ang pag-grieve, tama na ang pag-iinarte. Bumangon ka dyan. Get moving. Keep moving. Magkaroon na ng panibagong pananaw ang isipan. Para bang sinasabi ng Panginoon kay Joshua na this is the time
to think, this is not the time to think about the past. Rather, this is the time to move forward. Nakaraan na. Kalimutan na. So maybe on this New Year's Day, posible po na ang bawat isa sa atin ay meron pa ring alaala about year 2025. Posible po ng iba sa atin ay nagkaroon po ng maling desisyon na nagawa last year. Posible po ng iba sa atin ay nag-suffer from painful losses. Namatayan ng minamahal, nawala ng bahay. Maybe someone let you down. Hello, hanggang ngayon, hindi mo pa rin makalimutan, di ba? Yung taong yan, grabe ang ginawa niyan sa akin. Hindi ko yan mapapatawad. Ha? Maybe you had a big disappointment. Mga pangyayari na umaapekto sa puso natin, maging sa ating pong isipan. That we cannot focus now our eyes into the future. Yung New Year na nga eh. Pero yan pa rin po, yung stumbling block why we cannot move forward. Sabi ni God, Moses is dead. Sabi ni God, the past is behind you. Kalimutan na ang year 2025. The past is dead. The past is behind you. Now arise and go into the new year. Actually, naalaala ko po yung aking pong yung aming pong panganay. Malaki po ang naging kalungkutan niya nung yung pong mangga na nandun po sa likod ng bahay po namin sa probinsya ay nabuwal po ng malakas na bagyo. Eh yung pa namang manggang yun since mga bata kami, nandun na yun. Hanggang sa tumanda ang kuya ko, tumanda na rin ako. Hanggang sa napapakinabangan ng kuya ko yung mga ani dun sa mangga na yon, and so on and so forth. Kaya lungkot siya nung mawala ang mangga. Ang tanong ko sa kanya Kuya, ano na ngayon ang iyong gagawin? Ang sagot po ng kuya ko, I'm going to pick up the fruit and burn the rest. Amen. So kung atin pong susuriin yung kasagutan ng kuya ko doon sa aking katanungan, it is full of wisdom. Di po ba? Ang nakaraan ay nakaraan na. The past can have its uses. We should enjoy what is of use from the past and then burn the rest. So we may need to grieve over the past, and at the same time, we can even rejoice in the past. Naintindihan po natin yon, statement na yon? Pwede po tayong malungkot do sa ating nakaraan. And at the same time, pwede rin naman po tayong magalak sa ating nakaraan. But there is no point in longing for the past. The past cannot be revived anymore. The past cannot return again. Hindi na po natin maibabalik pa yung ating nakalimutan, ay yung ating nakaraan. Kaya kung meron man pong magandang bagay na dapat nating mapulot doon sa ating nakaraan, ito ay ating gamitin. At yung iba, burn them. Sabi nga ng kuya ko, sunmugin na yan. Dahil wala nang silbi yun. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lesson number 2, the Lord is with us. Sabi po sa verse 9, have I not commanded you?
Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Be strong and courageous. Hello, is a tall order. Unless na atin pong panghahawakan yung sinabi po sa last portion ng verse 9. Ano po yung last portion ng verse 9? For the Lord your God will be with you wherever you go. Hello. Tall order po, yung do not be afraid, do not be discouraged. Be strong and courageous. Kung tayo po ay walang pananampalataya, doon sa last portion po ng verse. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sometimes hindi po natin ito mapanghawakan, di po ba? Hello. Kaya naduduwag po tayo. Natatakot tayo. Hindi natin makita si Lord. Si Lord ba talagang nasa akin? Nasa likod ko? Nasa tabi ko? Pero ito po yung ipinakita ni Joshua and Caleb. Amen. Balik po tayo. Doon po sa time na si Moses at yung po mga Israelita were able to cross over the Red Sea. At ngayon po, sila ay naninirahan doon sa foot of Mount Sinai. Ang ginawa po ni Moses, hello mga kapatid, nagpadala siya ng 12 tao. Saan? Promised Land, Canaan. Magmanman kayo, tingnan nyo ang kondisyon ng lupain doon, and so on and so forth. Spy out. So yung 12 tao po ay pumunta nga doon sa Canaan. At pagkatapos ng kanilang misyon, hello mga kapatid, sila ay muling bumalik sa lugar na kung saan nandun po nagka-camp ang mga Israelita. At sila po ay nag-report kay Moses. Yung 10 pong spies, mga kapatid, nangatakot. They were terrified. Why? Because according to them, there were many giants in Canaan. And compared to us, sabi nung 10 spies, tayo ay grasshopper lang. But 2 of the 12, iba po ang kanilang pananaw. Iba po ang kanilang nireport kay Moses. Let's go and get them. For the Lord is with us. Hello, mga kapatid. So, kung titingnan po natin, 10 versus 2. Parang sa kongreso rin din po ba natin, The majority always rule over the minority. Kaya yung report po ni Joshua and Caleb, wala pong nangyari. And therefore, they were not able to go into the promised land. Sometimes ganun po di ba? Even sa buhay po natin. Makikita po natin ngayon, New Year, that as we go into the year 2026, marami po tayong mamimit na giants of all kinds. Marami po tayong mahaharap na mga problema, mga obstacle that will stop us from pursuing. That will stop us from moving on. Pero sabi ni Lord, marching order ni God, sa bawat isa sa atin, the Lord is with you.
Posible po na as we go into the new year, hello, may encounter po natin ang severe health condition. Praise the Lord, kung tayo po ay malalakas, malulusog, walang karamdaman. Pero hindi po lahat ay ganun. Iba, tunay na magkakasakit. Posible po sa inyo, mga estudyante, sino bang mga estudyante riyan? Marami pa, ano po? You will meet new challenges in school. O kung kayo naman po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, you will meet new challenges in your jobs. At kung pamilya naman, hello, ay, maraming problema ang mamimit sa pamilya, sa mga anak, sa mga pamangkin, and so on and so forth. Ang iba dyan, magkakaroon ng failed relationship. How will you react to that? Ang iba will undergo financial difficulty. Mga bagay na darating na para bang hello, wala kang magawa. Dahil walang provision. At sa church naman, posibleng may darating na new ministry na i-assign sa'yo. Ay, hindi ko kayang gawin yan. And so on and so forth. Mga kapatid, alam na po natin ang dapat nating gawin. Ating nga pong alamin ang sinasabi nga po ng second lesson, the Lord is with you. Kung ang Panginoon ay nasa ating piling, kung ang Panginoon ay nasa ating pagkatao, kung ang Panginoon ay andyan lang sa ating tabi. Hello mga kapatid, no matter what, anumang ma-encounter nating giant, kung si Goliath man yan, o kung yan man ay si Mount Mayon na ngayon po ay sumasabog na naman. Hello, we will not be terrified. Instead, we will be courageous. Dahil yan ang pangako ng Panginoon. Ang sabi ni Lord, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord will be with you, will be with you wherever you go. Huwag po tayong tutulad doon sa 10 spies na nakakita lang po ng problema. Sabi niya nga, term nga mga Goliath di ba si Goliath matangkad nga yan. Yung mga Canaanites, mga giants daw, hindi raw nila kayang ma-atake dahil sila ay grasshopper lang compared po dun sa mga taong yon. Dahil sa problemang kanilang nakita, hello, nakalimutan na nila ang kanilang Diyos, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Nakalimutan na nila ang sinasabing God of Israel. Dahil lang po sa giant na kanilang nakita. Kaya mga kapatid, as we face this new year, anuman pong problema ang ating pong makamtan, ang ating pong makaharap, ang problemang dumating sa buhay natin, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord will be with you wherever you go. Maging example po natin si Joshua and Caleb. Na nakita nila ang problema, pero hindi nila nakalimutan
ang kapangyarihan ng Diyos na nasa kanilang buhay. Most of the time, di ba, overwhelmed po tayo ng problema. Nawawala po yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. But brothers and sisters, this is the second marching order of God to you and to me. God is with us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And the third lesson, miracles will follow you. Ano po naman kaya ito? So, sabi po sa verse number 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Alam na po natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Amen or no amen? Totoo? Sure? Praise the Lord. Nagbabasa po tayo ng Bible. Dalawa na lang yata tayo nag-amen, no? So how can we know the promises of God if we don't even read the Bible? How many times po na natapos natin ang Bible? Ako, 68 years old na po ako. Ilang beses ko na bang nabasa ang Bible? Naiintindihan ko ba ang mga pangako ng Panginoon na nasusulat sa Bible? So how can we meditate on the Word of God? Sabi dyan day and night so that you may be careful to do everything written in it. At ang pangako, then you will be prosperous and successful. Okay, balik ulit tayo sa istorya ng mga Israelita. So, nung pong ang mga Israelita ay nag-crossover po sa sa Red Sea, di po ba? At nag-encamp na sila doon sa foot of Mount Sinai. Alam niyo po ba, lahat ng mga pangangailangan ng Israelita, ito po ay pinrovide ni God. Kung gabi sa disyerto po ay madilim, nag-provide ang Panginoon ng light. Sa araw naman, sa disyerto, napakainit. Grabe. Nung iba pong mga kasamahan dyan, nakarating na po sa lugar sa Middle East. Pag summertime, para pong puputok yung ulo nyo sa init. But God provided the pillar of cloud. Para meron pong shadow, meron pong lilim ang mga Israelita as they go around the wilderness po. Kapag sila'y nagugutom, hello, may pagkain kahit hindi po sila nagtatanim. Disyerto yun At saka, bago lang po sila dun Pero kumakain po sila. Why? Because the Lord is providing them manna every day. Every morning, may manna po na makukuha. Ito pong ginagawa nilang tinapay. Hindi lang po tinapay, nag-provide pa rin po ang Panginoon ng meat. Dahil may pinadalang Panginoong quail para maluto nila, may meat sila. Di po ba? And, sa disyerto, hello, kung wala kang desalination plant doon, wala kang maiinom na tubig. But God provided them fresh water to drink. Okay, ang tanong, bakit pinrovide ng Panginoon
ang lahat ng mga ito, milagro kung masasabi natin, di ba? Ay, isa pa pala. For 40 years, alam niyo po ba, yung mga suot na damit ng mga Israelita, hindi po ito nag-wear out. Even yung kanilang panyapak, hindi po nasira. Kasi wala pong shoe mart doon. Hindi po sila makakabili ng bagong damit at bagong sapatos o tsinelas. They were all provided by God. And God did this in order to show the Israelites that the God of Israel can be trusted. Ginawa po ito ng Panginoon upang manampalataya ang mga taong itong matitigas ang ulo na God can be trusted. So, nun po yun, nung si Moses pa ang naglilid sa kanila. But, nang pagdating po kay Joshua, there was a sudden shift of this marching order. Okay, kay Joshua naman, nung siya na ang leader, di ba? Ang ginawa niya, tumingin lang po siya. Face lang yung, doon sa ano po, sa River Jordan. At sabi nga ng Panginoon, Jordan River will be divided so that the Israelites can go into the promised land. But from that point on, iba na po ang marching order ni God. Ano na po ang sabi ng marching order ni God? Hello. You obey me, then miracle will follow. Gone were the manna na dating ipinoprovide lang ni Lord. Gone were the pillar of clouds and the pillar of light, of fire. And even po, yung kanilang damit, nag-start na po itong mag-wear out as they cross over the Jordan River. First battle na kinaharap po ni Joshua upon the assumption of leadership. Ano po yung first battle na yan? Hello? Hindi masabi, no? Battle of Jericho. Okay, yung Battle of Jericho, ano po ang mga pangyayari dyan? Sabi ni Lord, you will march around the city for 6 days. And on the 7th day, you will march around the city 7 times. And on the 7th times, blow yung trumpet at ang mga tao ay dapat sumigaw. Yan ang kautusan ng Panginoon. Ano po ang ginawa ng mga Israelita? They acted in faith, in obedience to the Lord's instruction. Yun po ang kanilang ginawa. First 6 days, nag-Jericho drive po sila. On the 7th day, 7 beses po silang nag-iikot-ikot. Hindi po nila alam kung ano bang plano ng Panginoon. But they just obey God's instruction. Ikot, ikot, ikot. Then on the 7th ikot, nag-blow po ng trumpet. Yung 7 priests. And after na mag-blow po ng trumpet, nagsigawan ang mga tao, mga Israelita. Ano po ang nangyari? Hello. The walls of Jericho collapse, letting the Israelites to go into the city and capture the city. Hello. Sabi nga you obey me, then miracle will follow. Mga kapatid, third marching order ni God. If we want miracle of the Lord to happen in our lives, ano po ang una nating dapat gawin?
obey Him. Obey God. Upang ang mga milagrong ito, upang ang mga pagpapalang ito, upang ang mabubuting bagay na ito ay dumating po sa ating buhay. Mga kapatid, as we go into the year 2026 at upang ating pong malaman ano nga po ba ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Dapat po natin gawin is just to look straight ahead so that we will see a job that needs to be done. And if there is job that needs to be done, hello, anong dapat natin gawin? Gawin po natin yon. If someone needs prayer, then pray for him, pray for her. If they need money, ano pong gagawin natin? Then give. Hindi pa utang Bigay. Kaya po natin gawin yon? Hindi maka-amen. If the trash can is full, then empty it. If something is broken, then fix it. Napakasimple po ng instruction ng ating Panginoon. And if ever yan po ay ating magagampanan sa ating buhay, hello mga kapatid, miracles will follow. God's marching order, you obey me, then miracles will follow. And I'm very sure, lahat po tayo gusto natin na makatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Then let's start the year 2026 with all these lessons from God's marching orders kay Joshua. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God can certainly perform miracles anytime He chooses. But more often than not, His miracles will come after we step out in active faith. Practicein po natin ang ating pananampalataya. Upang sa ganun, darating ang pagpapala. Application, let us make God's marching orders to Joshua our marching orders in 2026. Number 1, the past is behind you, move on. Wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Wag na po tayong ma-imprisoned by the memories of year 2025. 2026 na. Hello mga kapatid, move on. The Lord is with you. Do not be afraid. Yan ang wag po nating dapat kalimutan. Ano mang problemang napakalaki na makaharap natin sa year 2026. Be like Joshua and Caleb. Hindi po sila natakot sa giant. Wag po yung 10 spies At matatakot kayo. And the last, miracles will follow you if we will obey God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you. Ngayon po naman ay dumako po tayo sa breaking of the bread. So, ang breaking of the bread po ay isa sa kautusan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay kanyang itinagubilin sa kanya pong mga disipulos
before siya ay napako sa cross ng Kalbaryo. So ito po ay ating gagawin sa ating pong simbahan. In obedience to His instruction. In obedience to His marching orders. So mayroon pong dalawang elemento sa breaking of the bread. Una po ay ang tinapay at ang ikalawa naman po ay ang fruit of the vine. Ang tinapay po ay nagsisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nabugbog, dinuraan, tinapakan, sinipa-sipa. Upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ito pong juice o tinatawag nating fruit of the vine, ito naman po ang nagsisimbolo sa dugo na nabubuo po doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi nga po kanina, in obedience to the Word of God, we are going to take part, or we are going to do the Holy Communion, the breaking of the bread, the Last Supper. Amen po? So Jesus, on the night, He was betrayed. He took the bread, He lifted it up, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Eat it in remembrance of me." Then, when supper was ended, He took the cup. He lifted it up, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Drink it in remembrance of me. For when you eat of the bread and drink of the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tayo po ay tumayo. Itaas po natin ang ating tinapay. Father, we lift this piece of bread into your holy name. Dalangin nga po namin na ito ay yung basbasan at ito nga po ay linisin mo upang maging simbolo nga po ito ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo na nabugbog. Nabugbog upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And Father, as we partake of this bread, it is our prayer, my Lord and my King, na yun nga pong lessons na iyong itinuro sa amin sa umagang ito, tunay itatak mo nga po ito sa aming pong puso, sa aming isipan, upang itong maging guidance namin as we face the year 2026. Father, thank you in Jesus' name. Let us partake of the bread. Taas po natin ang ating mga cup. Father, we lift this cup unto your holy name. It's our prayer, my God, that you bless this, make this worthy to be the example, to be the symbol of the blood of our Lord Jesus Christ that was shed on the cross. Lord, sinabi mo po
sa iyong mga salita na without the shedding of the blood, there will be no remission of our sins. Lord, thank you dahil nagkaroon nga po, Panginoon, ng kapatawaran ang aming mga kasalanan. And Father, as we partake of this cup, our prayer, my God, this year 2026, kami nga po ay iyong pakagamitin upang tunay na everyone will be empowered and we are ready and capable and qualified to share Jesus, especially to those who do not know Him yet. Thank you, my Lord and my King. Let us partake. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay